Good morning! Good morning! Salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ulit ng kalakasan at kalayaan ng Panginoon para makarating dito, para pulihin siya at pag-aralan ang kanyang salita. Sa atin po pagpapatuloy, buksan natin ang ating po mga Bibles sa Acts chapter 6 verses 1 to 7. Acts chapter 6 verses 1 to 7. Basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Okay? Sabi po sa verse 1, in those days, when the number of disciples was increasing, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on you. Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over them. And I will give attention to prayer and the ministry of the Word. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles who prayed and laid their hands on them. Together, so the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Palain po ng Panginoon ang pagkapasa ng salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa oras na ito na amin na po mapapag-aralan ang inyong salita. Lord, anuman ang plano ng aming kalaban para kami ay istorbohin, tanggalin ang aming focus, Panginoon, ito'y inyong pong sawayin. Upang anuman ang plano ng kalaban namin ay hindi magtagumpay. Tulungan mo kaming marinig, maintindihan, at maisagawa ang salita mo na aming mapapag-aralan. Ngayon po na umagang ito, pakita namin ang kahalagahan ito sa buhay namin, individually and as a church. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na ito ay ibahagi at ipakita namin sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito at ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang video na ipapakita ko sa inyo, marahil marami sa atin ay nakita na ito, pero dahil sa matagal na itong video na ito, hindi pa naman gano'ng katagal, ay magandang paalala sa atin. Maraming beses na. No? Pero ang tinuturo niya ay talagang totoo sa bawat isa sa atin. And many times in our lives, nalilimutan natin. No? Madalas tayo ay nagsosolo. Madalas iniisip natin, kaya natin mag-isa. No? Lalo na pagka may mga problema tayo, may mga pinagdadaanan tayo, feeling natin ay kaya natin, hindi natin kailangan ng tulong. At parang isang weakness yung hihingi ka ng tulong, di ba? Pero dito, kung makikita nyo at maalala nyo yung video na yun, napakahalaga na tayo po ay magkakasama. No? At hindi lang basta magkakasama, magkakatulong. Di ba? Kasi pwede magkakasama tayo, pero yung mga isip natin ay iba-iba. Yung mga gusto natin gawin ay iba-iba. Kaya
when we are together and we are divided, wala din mangyayari sa atin. We need to be one. No, we need teamwork, no, para tayo po ay magtagumpay sa kahit anumang gusto nating gawin sa ating pong buhay. Sa ating church, kailangan po natin ng teamwork, kailangan nating sama-sama tayo. No, sabi nga po ni Helen Keller, alone we can do so little, together we can do so much. No? Hindi natin malilimutan yung illustration ng walis tingting. Di ba? Pagkaisa lang yung pagwawalis mo, makakakuha ka din nun. No? Gawin mo, tusukin mong ganyan. No? Pero ang tagal at nakakapagod. Pero yung 100, no? Pagsasama-samahin yung pagbubuklong, ang dami, no, ng mawawalis niya. Ang dami ng magagawa niya. Di po ba? Ang sabi naman ni Henry Ford, ano po, ang maker ng Ford na mga sasakyan, basahin nga po natin. Ready? Begin. Coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Okay? Kaya po, ang kanyang sasakyan, no? Ang Ford ay sobrang dumami, sumikat, no po? Ay dahil po sa ganitong prinsipyo ni Henry Ford. Kailangan may katulong tayo, kailangan po ay magkakasama tayo. So, sabi po ng ating pong theme ngayong pong taong ito, no? Together, waiting, working, and winning souls. Sana huwag kayong makulitan sa akin kung bakit. Kung lagi ko itong pinapakita sa inyo, no, ituturo sa inyo. Kasi nga ayon nga sa advertisement psychology, pag parati mong inuulit-ulit yung isang commercial, ay matatanim na siya sa iyong puso at sa iyong isipan. At hindi mo namamalayan, nagiging bahagi na siya ng buhay mo. At yun ang purpose. No? Yun po ang purpose natin ngayong taong ito, na matutunan natin ito, tayo magsama-sama sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Huwag nating maisip na para sa Kanya lang yan, no? Or hindi ako kailangan dyan, hindi ako kasama dyan. No? At ito rin po nawang maisip natin at lagi natin gawin, gusto kong sumali dyan. I want to be involved in that ministry. Okay? So, yun po ang goal natin kung bakit natin yan ang tema ngayon pong taong ito. And then ngayong buwan na to, ito ating pong gusto na makita sa ating pong pamumuhay. No? Let us always be together. Let us be together. Sama. Walang iwanan. No? Walang mauuna, walang mauhuli. No? Kung may nahuhuli, ay alalayan natin. No? Kung may nauuna, medyo mag-slow down. Sama-sama tayo, mga kapatid. Sapagkat, katulad ng napanood natin sa ating video, marami, no, ang ating mararating. No? Maraming tagumpay na mararanasan tayo pag sama-sama tayo. At alam nyo, sabi nga nung isang quotation, it's very lonely on the top. No? Kung ang thinking mo lang ay, ako lang ang dapat maging magaling. No? Ako lang ang dapat nasa unahan. No? Nakakalungkot daw yun. Kasi wala kang mapapagkwentuhan. Pero kung sama-sama kayo, nanalo sa unahan. Kung sama-sama kayong nananalo, di ba ang saya nun? No? Kumbaga sa sharing time, no? Talagang sasabi mo yung mga palpak mo, yung mga mali mo, tapos yung mga tulong mo. Pero kung hindi ka kasali doon, ma-out of place na. Di ba? Kung ikaw ay laging paalis, no? Kung yung ang thinking natin ay kayo-kayo lang dyan, ma-out of place ka. Kasama, kumbaga masaya kung tayo, no, ay ma-experience natin, no, ang kapangyarihan ng Panginoon, no, ang katotohanan ng pwedeng magawa ng pagkakaisa. Okay po? And then, the first Sunday, we can do better together while we are waiting last Sunday. At ngayon po, ang ating pong pag-uusapan, the team that works, no, the team that works. Koponan na gumagawa o gumagana, hindi lang sa Tagalog, gumagana, no, or effective, no, ang koponan, ang samahan
no, na may ginagawa at effective yung kanilang ginagawa. Yan po ang ating pag-uusapan. Po, again, gaya ng sabi ko kanina, ang teamwork, sabi ni Andrew Carnegie, basahin niya po natin, ready, begin. Teamwork is the ability to work together towards a common vision. Okay? So, ang teamwork daw, o ang pagkakaisa, o ang pagtutulungan, no, ay kakayahan na gumawa tayo ng sama-sama para maabot natin yung ating goal, yung ating vision. Sa iglesia nito, no po, sa church na ito, sa satellite, meron tayong vision, meron tayong gustong marating. No? Hindi lang tayo nag-i-exist dito, no? Kundi dapat nag-i-evolve tayo, mga kapatid. Dahil yan ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? So, ang prayer ko, hopefully next year, no, sa 2026, no, ay makita natin yung improvement, yung development, no, ng bawat isa, no, at natin as a church. At nawa, pag nakita natin yun, all of us will be joyful because we know that all of us had a part on that. Okay? So, yan po ang sabi ni Andrew Carnegie. Siya po ay Steel Corporation CEO. No? Sa Acts chapter 4, verse 4, ay meron pong magandang problema ang church. No? Basahin niya po natin, sabi dito, ready, begin. But Many who heard the message believed. so the number of men who believed grew to about 5,000. Okay? Sa Acts chapter 2, 2,000 yung naadagdag, no, sa preaching ni Peter. Okay? And that time, meron ng 150 na iniwan ng Panginoong Kristo. Okay? Then, nadagdagan ng 2,000 in one day. Dito, hindi ko alam kung ilang araw ang nakalipas, but Apostle Peter kept on preaching the Word of God. No? Preaching about the Lord Jesus Christ. Na kailangan sumampalataya kayo. At sa bahaging ito, no, ng Acts chapter 4, lumago, no, itong gawain ng Panginoon. Ang attendance nila, ang kanilang membership na ay 5,000. At ang nakalagay doon, the number of men who believed grew to about 5,000. Yung men dyan ay literal na mga lalaki. No? At gaya ng sabi ko sa inyo noon, kapag aralan natin, sa Bible, ang madalas na record lang ay mga lalaki. Kaya nung feeding of the 5,000, no, mga lalaki rin lang ang nirecord doon. Hindi sinama yung mga babae, hindi sinama yung mga bata. No? Na ang belief doon ay mas marami parati ang mga babae kaysa sa mga lalaki. So dito, naniniwala ako na hindi lamang 5,000 ang members noon. Kasi pagdating dito sa chapter 6, no, meron silang naging problema. Ano yung naging problema nila? Mga widows, no? Mga balog, mga babae, no, na namatay na ang kanilang mga asawa. At dito, dahil sa lumalaki na yung numbers, nahihirapan ang mga apostles to attend to their needs. Kasi titingnan natin doon sa Acts chapter 2, kaya lumago din yung kanilang gawain sapagkat tinutulungan nila yung isa't isa. No, nagtutulungan sila. Kumbaga kung merong halimbawang nangangailangan na kapatiran, ako gusto kong tumulong, pupunta ako kay Apostle Peter o kaya kung alin na sa mga apostol at kumbaga sila ang middleman. No? Parang, Peter, gusto kong tulungan yung taong yun, pakibigay nga. So sila yung middleman na nagbibigay. Kaso, ganito na karami, no? 5,000 na yung kanilang membership, yung kanilang tinutulungan. So, hindi na kaya ng 12, no? Ng 12 apostles, na sila lang ang gagawa nun. Kasi at the same time, makikita natin na sila ay nagbe-preach pa rin at nagbe-pray. Okay? So, ngayon pong umaga, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, no? Magkakaroon tayo ng ganitong problema. At gaya sabi ko kanina, ito'y magandang problema. Di ba? Pero, kung ito ay ating babaliwalain, hindi natin tutugunan.
ay magiging mahirap na problema ito. Kasi aalis na sila, lilipat na sila. Kung hindi mo sila natutulungan. Di ba? Kung wala yung attitude natin na magtulungan tayo sa isa't isa. Nakuha niyo po ako? Kung wala tayong teamwork, mga kapatid. Sa halip na mag-grow tayo, tayo po ay mawawalan. Okay? So, ngayong umaga, meron tayong tatlong paraan na makikita para mag-work ang isang team. No? Para itong team natin, no, ay maging effective. No? Para matulungan natin ang maraming mga nangangailangan. Okay? So, ang una, we need to admit the demand. Aminin natin na may pangangailangan. Diba? Huwag natin sabihin na, okay pa yan. No? Ayos pa yan. Kaya pa yan. Huwag muna tayong mag-isip. Huwag muna pasakitin natin ang ulo natin. Huwag muna tayong maghanap ng mga solusyon. Di po ba? Parang sa isang sakit niya, kailangan aminin mong may sakit ka para pumunta ka sa doktor. Kasi yung first step para gumaling ka, you admit that you are sick. Kasi agad sinasabi mong, kaya ko pa yan, kaya ko pa to. No? Konti lang to. Simpleng sakit lang ng tiyan ito. I remember my mom, yun ang lagi niya sinasabi no. Na simpleng sakit lang ng tiyan to, huwag kayo mag-alala. Pero nung halos 1 year na sumasakit yung tiyan niya, nung nagpa-check up siya, cancer pala. At stage 4 na. Kaya napakahirap pagka in-ignore mo yung napakasimpleng problema. Hindi mo siya binigyan agad ng solusyon. Ito, makita natin ang mga apostles para mag-work ang isang teamwork o ang isang team. Kailangan i-address mo agad. You have to address the problem. Right? Diba? Kasi ito po ang gusto ko pong makita natin. Sabi dyan, yung mga Hellenistic Jews at saka Hebraic Jews. Sino ba yung mga Hellenistic? Yung mga Hellenistic, ito po yung mga Greek Jews. Yung mga na-convert. At saka yung nagsasalita ng Greek. Kasi ang language po sa Israel ay Hebrew at saka Aramaic. Okay? Pero dahil sa nasakop noon, bago pa masakop ng Rome ang buong sanlibutan that time, ang una nakasakop sa kanila ay Greek or Greece. So yun ang naging national language noon or international language, yung Greek. No? And then nung nasakop na sila ng Rome, hindi na nila pinalitan yun. No? Yung language nila na Greek. So, itong mga Hellenistic Greek Jews na ito, or Hellenistic Jews na ito yung mga umalis sa Israel, no? Umalis sila sa Israel, no? Tumira sa ibang lugar, at natuto silang mag-Greek. Okay? And then yung Hebraic Jews naman, ito yung mga nanatili sa Israel. No? Yung kultura nila, yung salita nila, hindi nila pinalitan. Now, bakit nagkasama sila sa church? Sapagkat itong mga Hellenistic Jews, noong panahon ng Pentecost, ay pumunta sa Jerusalem. Kasi yun ay festival ng Israel. Umuuwi talaga sila for the feast. Noong makarinig sila ng gospel, noong marinig nila na dapat sumampalataya sa Panginoon, nanatili na lang sila sa Israel, sa Jerusalem. Hindi na sila umalis. Okay? So, ang nangyari, yung kanilang church ay mix ngayon ng Hellenistic Jews at saka Hebraic Jews. Ngayon, since na itong mga apostles ay taga-Jerusalem at yung Hebraic Jews ay taga-Jerusalem, kilala nila yung mga widows. So, sila yung inuuna. Samantalang itong mga Hellenistic Jews, mga dayo ito, mga bago ito. So, hindi nila alam yung needs. Imagine 5,000. No, yung mga members.
So nagreklamo itong mga Hellenistic Jews na mga widows. Kasi noong unang panahon, talagang required ang church na tumulong sa mga widows. At ang widows dito ay yung talagang walang kamag-anak. Hindi lamang yung namatay ang asawa, no? Kundi walang anak, walang kamag-anak na mag-aalaga. Ganun po ang ginagawa nila noong unang panahon. No po? Wala pa nung home for the aged. Noon, ang church ang home for the aged, no? Ang nag-aalaga. So, nagreklamo itong mga Hellenistic Jews na widows. Hindi nyo na kami natutulungan. No? Hindi nyo na kami naaasikaso. So, ang ginawa ng mga apostles, dito sa verse 2, no? Sabi diyan, they gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables. Kasi noon, maraming mga tables at yung mga apostles pa rin na naghihintay doon sa mga hihingi ng tulong, yung mga bibigyan ng tulong. Kaya sabi ng apostles, kung gagawin din namin yan, o kung gagawin pa rin namin yan, mani-neglect namin ang Word of God, ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, at pananalangin. Okay. So, dapat meron tayong gawin. Okay? Sabi din sa verse 3, brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them. Okay? Kailangan mag-create tayo ng isa pang grupo. Okay? Niya, pumili kayo ng 7 lalaki na napuspos ng banal na spirito at may karunungan. Okay? Ang ibig sabihin ng puspos dyan, no? Yun nga, ito yung una, Kristiyano, no? Sumasampalataya sa Panginoong Kristo at sumusunod sa udyok ng banal na spirito sa Kanya. At yung wisdom doon, no? Full of wisdom, alam natin sa Bible, pagka sinabing wise ang isang tao, ang ibig sabihin niyan, alam niya kung anong salita ng Diyos at sinusunod niya ito. Tandaan niyo ito mga kapatid, kung alam lang natin ang salita ng Panginoon, pero hindi natin yan sinusunod. Ang sabi ng James, niloloko lang natin ang ating mga sarili. We're deceiving ourselves. We remain fools. No? But the moment we apply His words, that's the time we become wise. Tayo po ay when we apply the Word of God. So ito yung qualification na hinahanap. Okay? Pero, ang gusto ko lang makita natin dito, hindi dapat iasa sa iilang tao lang ang gawain ng Panginoon. No? Dapat tayo po ay sama-sama. No? Kailangan may teamwork. Okay? At ito po ang ginawa nila. Kung titingnan po natin ang Genesis chapter 2 verse 18, nakita natin ito nung ilang linggo, sabi niya, the Lord said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Kaya mga kapatid, tandaan niyo ito. No? Hindi lang ito sa church. No? Kahit sa inyong work, sa trabaho, no? Kahit sa school, kahit sa family. Diba? Ang hirap pagka mag-isa ka lang. Pero ang sarap ng pakiramdam pagka alam mo na may kasama ka, na may katuwang ka. Diba? Kumbaga kahit na ikaw ay napapagod, na, pero pag alam mo na meron kang kasama, katulong, lumalakas ka ulit. No? At ganoon din yung kasama mo. No? Tayong lahat ay hindi laging malakas. Tandaan niyo po yan. No? Ang lakas po natin ay limited. Diba? Pero ito ang ginawa ng Panginoon. Alam ng Panginoon na magiging need natin, katulad ng nakita niya kay Adam. Kaya, He made a partner. No? He made a helper suitable for him. Okay? So, kaya mga kapatid ngayong umaga, huwag kayong matakot na ma-involve sa isang gawain. Okay? Huwag kayong matakot na humingi ng tulong. Okay? Sapagkat yan ang design talaga sa Panginoon sa bawat isa. Sabi po sa Proverbs 11 verse 14, basahin niya po natin. Ready? Begin.
For lack of the victory is won through many advisors. No? So yan ay hindi lamang sa bansa, kundi kahit sa mga teams natin. No? Importante talaga, at ngayon lang nare-realize, no? Yung mga sports natin ngayon, no? Ngayon lang nila nare-realize na kung marami kang coaches, no? So, syempre kailangan alam nila yung mga parts nila. Hindi yung puro head coach. Pagka puro 10 head coach yan, kagulo, no? Ang ibig sabihin, merong designated assignments sila. Pero, yun nga, mananalo ka, no? Kung marami kang advisors, no? Kung marami kang katulong, kung meron kayong teamwork. Okay? Kailangan laging may another opinion. No? Sapagkat, yun nga maganda pagka-team kayo. May iba-ibang personality, iba-iba yung gifting. Makikita mo talaga yung difference. Kaya ako, honestly, sa buong pagpapastor ko, I always create or form a group. Ayaw na ayaw mag-decide na ako lang. Alam niyo kung bakit? Sapagkat pagpapantak ako, sa akin lang ang sisi. So, ang maganda pagka you're a team, pagka nagka-problema, kumbaga, magpuprotektahan tayo. No? At magtutulungan tayo, bumangon. Di po ba? Pero kung mag-isa ka lang, parate, ay talagang mahihirapan. Ang sabi pa sa Exodus chapter 18, verses 17 to 18, marahil alam niyo itong pangyayaring ito. Pakibasa na. Ready? Begin. Moses' father-in-law replied, "What you are doing is not good. You and the people who came to you, Where yourselves. the word is given for you. You can handle it." Ang pangyayari ito, pagkalabas nila sa Egypt, sila ay nag-camp sa Midian region, and then yung si Jethro, yung father-in-law ni Moses, ibinisita sila. So nakita niya, kung paano magtrabaho si Moses. Imagine, 1.2 million yung kasama at yung lahat ng Israelites na lumabas sa Egypt that time, according sa mga Bible scholars. At hindi natin alam kung nanatiling 1.2 million. Baka dumami pa sila. Okay? Lahat ng ito ay may mga problema at si Moses lahat ang nakikinig at siya ang nag-decide kung ano ang gagawin. Imagine yung isa kami, naalala ko kaming magkakapatid, siyam kami. So, ngayong may mga edad na kami magkakapatid at wala na yung aming mga magulang at meron na rin kaming mga kanya-kanyang anak. Ang sabi nung ate ko, imagine kung paano tayo naasikaso ng ating mga magulang. Siyang tayo. Yung isa ko kasing kapatid, nagre-reklamo siya sa kanyang anak na isa lang na anak at nahihirapan siya. Sabi niya, isa pa lang yan, ha? Samantalang tayo siyam. Tapos parehong working yung ating mga parents. So, talagang napakahirap. So, yung ganong sitwasyon, ang hirap na. Lalo na yung, hindi ko alam kung ilang araw ang nakakausap ni Moses. Pero sabi nung kanyang biyanan, hindi maganda yung ginagawa mo. Nakakatuwa na lahat sila ay kumukonsulta sa'yo. At tayo din, di ba? We feel flattered and proud na ang daming humihingi sa atin ng advice. Di ba? Ang daming may kailangan sa atin. Ang daming may gustong kumausap sa atin. Ang daming gustong mag-invite sa atin. Pero sabi po nung tatay ni biyanan ni Moses, hindi mabuti yan. Sabi niya, you and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Mababurn out pag wala kang katulad. Kaya yung mga susunod, kung babasahin natin yung mga sunod na advice ni Jethro,
yung biyanan ni Moses sa kanya, pumili ka ng mga matured. No? Yung mga simpleng problema, sa kanila mo na lang ibigay. No? Pero yung mga mabibigat, yun na lang ang kunin. In that way, hindi ka mag-burn out. Masusustain mo yung gawain. At ganoon din tayo mga kapatid. No? Yun nga, mas feeling natin sikat tayo pagka ang dami natin ginagawa. Hindi ko ba? I remember one pastor, ang sabi niya, hindi ako nagbabakasyon. Hindi ako nagbabakasyon. Hindi ako nagpapahinga. At hindi ako natuwa nung narinig ko. Kasi alam ko kung ano mangyayari. Na-burnout siya. Na-burnout siya. Ayaw na niyang mag-involve sa ministry. Ayaw na niya na ang feeling niya, ang tamad-tamad niya. Yun po ang mangyayari. I do not know kung nararamdaman niyo rin ito. Pero mga kapatid, para hindi tayo umabot dyan, kung hindi niyo pa ito nararamdaman, no? Para hindi na tayo umabot dyan, kailangan natin ng tingnan. Kailangan natin ng may kasama, may katuwang sa ating pong mga ginagawa. At sa gawain natin, mga kapatid, we need each other. Kailangan natin ng isa't isa. No? Sana huwag nating hayaan, no, na sila lang yung gumagawa. Tayo ay wala. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Kung sabihin mo sa Panginoon, Lord, I would like to help sa gawain ng Panginoon. Kaya lang, ang dami ko yung ginagawa. Pagka sinabi niyo po yun sa Panginoon, aayusin ng Panginoon ang schedule. Unknowing. Biglang magkakaroon kayo ng oras. Biglang yung mga iniisip yung napakahirap na ginagawa mo din sa work or sa studies mo, biglang magkakaroon ng solusyon. Biglang ang bilis mong makukuha. At magkakaroon ka ng time for the ministry. Ang challenge mo nga dati doon sa San Pablo, just give 1 hour for God. To share the gospel, 1 hour lang. 1 hour lang. And the Lord will give it to you. Pero kung sasabihin mo parati na, naku, dami kong ginagawa. Alam niyo ba that Satan is also listening? Tatambakan ka talaga niya na gagawin. Pagka yun lagi ang thinking natin. Ang dami kong ginagawa. Hindi ko na magagawa yan. Gagawa ako o sasama ako, tutulong ako pagka may spare time. Gagawin ni Satan, tatambakan ka talaga. Aaburiduhin ka pala. Di mo ba? So dito, sabi ni Jethro, no? Yung biyanan ni Moses, kailangan mo ng katulong. Hindi mo pwedeng solohin yan. Sapagkat hindi yan makakabuti sa'yo physically, emotionally, no, socially, and spiritually. No? Mabe-burn out ka talaga. Matatrauma ka sa gawain ng Panginoon. And I've seen many people na burn out talaga. Ayaw nila makakita ng tao. Ayaw nila na makipag-usap. Ayaw nilang magbigay ng advice. Okay lang sana kung mga 1 week maka-recover na. No? Yung isa kong ninong, nagbakasyon sila ng 1 taon. Talagang walang ministry muna. 1 year na nahimik lang. So hindi mo alam kung makaka-recover yun o hindi. Buti na lang sa biyaya ng Panginoon. Naka-recover. Pero ang ginagawa niya, bago mangyari yun, talagang kabi-kabila mga speaking engagements niya. Wala siyang tinatanggihan. Ang lalayo, no? Ang daming kumakausap sa kanya. Wala siyang tinanggihan. Sabi ng wife niya, sinisisi niya rin yung sarili niya. Kasi hindi ko protektahan yung husband ko. Eh yung husband ko hindi talaga tatanggi yun. Sana ang ginawa ko ay ako na lang yung nagsabi na, hindi na siya pwede. Puno na siya ngayon. Kaya lang yun, huli na. Kaya mga kapatid, ngayong umaga sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, kailangan natin ng katulong. Di ba pagka may katulong tayo, nalilesen yung fear natin. Di ba?
mas lumalakas ang loob natin. Mas nagiging confident tayo. Kasi may kasama tayo. Diba? Then, ang sabi sa Luke chapter 10, verses 1 to 3, ito na, ang Panginoong Jesucristo na to. Ang sabi niya, and the Lord, after this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. He told them, harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Go, I am sending you out like lambs among wolves. Ano po ang gustong ituro sa atin ng Panginoon dito? Ang Panginoon, gumamit siya na mga katulong, no? Kasama, no? Katuwang sa gawain. Hindi niya sinolo yung pag-preach ng gospel. No? Tinuruan niya itong 72 na ito. Hindi lang yung 12. Meron pa silang 72, no? Na mga disciples. Okay? So, grinop niya at pinag 2 by 2 niya, tapos sinend out niya, no? To share the gospel. Wala siyang pinag-solo dito. O ikaw, solo ka na lang, kaya mo na yung mag-isa. Wala siyang ginano. Kundi, nagkaroon siya ng, nag-create siya ng partner. No? And even himself, kung tutusin, kaya niyang gawin niya mag-isa. Diba? Kaya niya mag-focus sa 5,000, pero nag-focus lang siya sa 12. At doon sa 12, meron pa siyang inner circle na tinatawag. No? Si Peter, si James, at saka si John. At doon sa tatlo, meron siyang pinag-pray, si Peter. So, ganun ang dapat ginagawa natin when we serve the Lord. Alam niyo kung bakit nahihirapan minsan tayo mag-commit? Because we thought na ibibigay lahat sa atin ang burden. Hindi po. No? Once we commit, no, to serve the Lord, hindi niya ibibigay sa iyo na bibigyan ka niya ng katulong, no, ng katuwang. At sasamahan ka ng Panginoon. Kung sakaling walang tao na sumama sa iyo, nasabi ng Panginoon, I will be with you. At I believe this morning, kung meron akong teammate na hindi dapat mawala, yun ay ang Panginoon. Kahit mawala yung iba kong teammates, basta nandiyan ang Panginoon, mangyayari yung gusto ng Panginoon sa buhay. Ito ba? Sino ang lugi? Diba? Yung hindi sumasali sa team. Ang makakatanggap ng mga blessings ay yung laging sumasali. Diba? Pero kung ikaw masyado kang, ano ang tawag dun? Yung sigurista. Na, ay naku, baka mapahiya lang ako dyan. Yung saya ng panalo, hindi mo ma-experience. Ano? At yung, natalo ka, di ba, later nung pagtatawanan mo na lang yun? So, hindi ka rin kasali doon. Sa mga tawanan na yun, kasi ikaw ganito ang mga ginawa ko. Nakuha niyo po ako. So, ang Panginoong Jesucristo na mismo, no, nag-create siya ng team. So, nawa ganun din po tayo. Tayo po ay mag-ipon. So, yun po ang una na makikita natin, no, na in-address, no, at paraan para mag-work ang isang team. You need to address the demand. No? You need to admit na mayroong pangangailangan. And I tell you, this morning, kailangan po natin ng isa't isa sa gawain dito sa CGBC sa atin. No? Hindi gusto ng Panginoon na tuwing Sunday lang tayo at uupo lang tayo at uuwi. Niligtas tayo ng Panginoon at patuloy na tayo ay pinapalago, no, through His words. Dahil meron pong gustong ipagawa ang Panginoon sa bawat isa. May mission ang Panginoon sa CGBC sa atin. At ang mission na yun ay hindi mission ni Pastor Ileto or ni Pastoral or ng sino man. Ito po ay mission ng Panginoon ng bawat isa. Okay po? So let us admit na kailangan po natin ng bawat isa. Ang pangalawa, let us believe the dynamics of teamwork. No? Paniwalaan natin at gawin natin yung proseso, no,
ng teamwork. Paano ba yun? Ang una, kung titingnan po natin dito, sabi niya, brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. Gusto ko makita niyo na from among you. Nakuha niyo yung ang point. Huwag kang mag-import. It's from among you. Huwag mong isipin na, siguro tatawagin natin yung tao yun. No? Kasi alam niyo kung bakit napaka-importante nito. Kasi baka meron na siyang ginagawa din doon. No? Baka may team na rin siya doon, tapos bigla mo siyang bubunutin, dadalhin mo siya sa dito. Tapos, ang tagal pa ng adjustment doon. Di po ba? Ang sabi dito, you choose from among you. And then, ang sabi pa, ito ang gusto kong makita natin. Who prayed and laid their hands on them. Okay? Kaya nila napili yung 7 men because they prayed and they laid their hands on them. So, ang dynamics po ng teamwork sa church ay first, you need to pray. Kailangan po maging prayer po tayo. Hingin natin sa Panginoon kung sino. Ang kalooban niya, ang gusto niya na maging bahagi ng ating gawa. Nasabi niya sa Matthew chapter 9, verses 36 to 38, nung makita ng Panginoon that the harvest is plentiful, but the workers, the laborers are few. Ano sabi niya? Ask the Lord of the harvest to send out workers in His harvest. You pray. You ask the Lord. Kasi kita ng Panginoon kung sino yung dapat, no? Kung sino yung makakatulong, no? Kung sino yung magiging maayos na teammates. Kasi sabi nga ni ng Panginoon kay Samuel, nung pinapahanap niya, no, kung sino yung susunod kay King Saul. Diba? Sabi ng Panginoon sa mga anak ni Jesse, ito na, matangkad, no, matipuno, baka ito na, Lord. Sabi ng Panginoon, no, ang mga tao tumitingin siya sa appearance, pero ang Panginoon tumitingin siya sa puso. Okay? Kung ano ang nilalaman ng puso. So ito ang ipag-pray natin sa Panginoon. Let us pray. No? At kung sakaling inuudyukan kayo ng Panginoon sa umagang ito, to be involved in the ministry, you pray, no? That the Lord will strengthen you, no? That the Lord will enable you sa ganitong gawa. At again, tandaan ninyo, hindi lamang ang gawa ito para sa mga apostol or sa mga pastor, sa mga leaders. The ministry is for everyone, for the members. Okay? So, makita natin dito na ang Panginoon, ang una niyang ginawa, ang gusto niyang ipagawa ay manalangin. Diba? Kaya, mga kapatid, I encourage you, no, in your prayer time, ay sana ipag-pray niyo, isama niyo sa inyong prayer that God will use you. God will use each one sa gawain. Later on, ay ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga ministries na pwede kayong ma-involve. Ano po? Kaya, yun, pag-pray po natin. Okay? And then, ang pangalawa ay practice spiritual discipline. Ang mga dapat mong pipiliin, hanapin, ay yung mga tao na gumagawa sila ng spiritual discipline. Ano ba yung spiritual discipline? Ito po yan. Okay? Ang spiritual discipline, o una, ang sentro ng buhay niya ay Panginoong Jesucristo. Okay? The center of His life is Jesus Christ. Hindi yung kanyang sarili. The moment that the center of your life is yourself, hindi ka makapag-serve. Pag ang iniisip mo lagi ay, paano ako? Paano yung work ko? Paano yung pag-aaral ko? Paano yung mga responsibilities? That means, the Lord is not the center of your life. Pero kung ang
attitude natin pagdating po sa gawain ng Panginoon. Sige Lord, bahala ka na. Tulungan mo ako. I want to serve you, pero kita mo yung mga responsibilities. And you will see, no, ang Panginoon kikilos siya. Hindi bingi ang Panginoon, hindi bulag ang Panginoon. Alam niya kung ano ang pinagdadaanan natin. At ano ang pwedeng maging cost, no? Kung sakaling, for example, no, i-give up natin, no? Yung mga bagay na naghahad lang sa atin sa paglilingkod sa Kanya. He knows. At ito po ang aking na-realize sa mga narinig ko at sa aking karanasan. Yung mga inuna ang Panginoon. Give up yung mga mahalaga, no, na mga responsibilities for the Lord. Hindi sila nagsisi. Hindi sila naghihirap. Kundi talagang kung babalikan nila yung nakaraan, ang lagi nilang sinasabi, buti ka na. Ay hindi sa. Okay? So, dapat ang center ng buhay natin ay ang Panginoon. Ano yung disciplines? Yung Word of God, you always study His Word. You always pray. No? You always attend sa fellowship. And then, nagsishare ka ng gospel. Ito yung apat na discipline na dapat nakikita po sa atin. In that way, makapamuhay po tayo ng tama, no, sa Panginoon. Yung ating Christian life, makikita po natin na nag-grow, no? Nag-move forward. At alam po ninyo, kung pinapractice po natin itong spiritual discipline ito, madidevelop po sa atin ang inya. Meron po tayong same Lord, pare-pareho tayo, na ang center ng buhay natin ay ang Panginoong Jesucristo. Meron din tayong iisang banal na spirito na pinapakinggan, no, at sinusunod. And then, ang panghuli, meron tayong same purpose. Pag meron tayong same Lord, same Spirit, meron tayong same purpose. Hindi tayo magkakasalungan. Diba? Meron po tayong pagkakaisa. Ang dahilan, mga kapatid, kung bakit yun nga, nahihirapan tayong mag-commit, maki-join, ma-involve, because we don't have the same Lord. Anong ibig mo sabihin doon, Pastor? Pare-pareho namang si Kristo ang tinanggap natin. Ito, gusto kong makita nyo sa difference. Many times, we only accept Jesus as our Savior, but we don't accept Him as our Lord. Okay nyo? It's different. When we accept Jesus as your Savior, tinatanggap siya para iligtas ka. But when you accept Him as your Lord, tinatanggap mo siya para siya ang panguna sa buhay at siya ang sundin mo. Kasi many times sa atin, no, tinatanggap natin si Jesus bilang sarili tagapagligtas, pero tayo pa rin ang Lord ng buhay. Ay, hindi ako pwede dyan. Ay, sobrang hirap naman yan. Diba? Kaya, napakahalaga na magkaroon tayo para maging mabisa ang ating pong team. We need to have the same Lord, same Spirit, and same purpose. In that way, no, magtatagumpay po ang ating pong mission dito po sa lupa. Yung vision na pinakita sa atin ng Panginoon, maaabot po na. Kaya, kailangan, ano po, ang dynamics po ng teamwork sa church. Ang una na dapat mong gawin, you need to pray. Hingi tayo ng tulong sa Lord. And then ang pangalawa, you find people na nagpa-practice ng spiritual discipline. Huwag mong hanapin yung mga matatalino, yung mga matataas ang pinag-aralan, yung mga mayayaman. Kung mapapansin nyo, hindi yun, di ba? Ang pinahanap ng Panginoon is those who are filled with the Spirit and with wisdom. Sapagkat tayong lahat, no, ay pwedeng papuspos ng banal na Espiritu at tayo mong lahat ay pwedeng makipag. No?
Tayong lahat ay hindi pwedeng maging mayaman, hindi lahat tayo ay pare-pareho ang intelligence quotient, di po ba? Pero tayong lahat ay pwedeng magkaroon ng pare-parehong Panginoon, pare-parehong Espiritu, at pare-parehong layunin sa buhay. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, ito po ang dapat natin makita. If you want to be involved, tingnan po natin itong mga bagay at itong dynamics po ng pagiging involved sa gawain ng Panginoon. Hindi po ito pinapagawa sa atin para pahirapan lang tayo, no? Para may magawa lang tayo. Alam niyo po ba na ito ang source ng ating strength? Dito natin mali-discover yung ating mga kakayahan sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa ating pong pananalangin. God will show us the gifts that we have. At ipapakita niya kung paano mo gagawin yung pinapagawa niya sa bawat isa. Paano ka tutulong, no? Paano ka makikisama at makikisama. Kung titingnan ninyo, babalikan ninyo yung mga talata na pinag-usapan natin kanina, ang sabi po ni Pedro, hindi dapat na gawin din namin itong mga to. No? Kasi pagka ginawa namin lahat yung pag-aasikaso, maniniglat namin yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbabahagi ng salita ng Diyos, at pananalangin. Na para kay Pedro, sa gawain ng Panginoon, yun ang pinakamahalaga mga kapatid. No? Our communication, our devotion to our Lord. Sapagkat the moment na kinulang tayo sa ating pong pakikipag-communicate sa Panginoon, magkakaroon tayo ng problema sa ating pong mga relationship. Kasi ang Panginoon ang nagbibigay talaga sa atin ng wisdom and strength. Okay? Pagka nagkamali tayo, mahihirapan tayo makarecover. Pero kung tayo po ay in tune parati sa ating pong Panginoon, sa mga failures natin, tutulungan tayo ng Panginoon na makarecover. Tutulungan tayo ng Panginoon na makabalik. Kaya ang encouragement sa bawat isa, let's keep on studying His Word. By the way, ang ating pong Bible reading ay nasa Exodus na tayo. Hindi ko po alam kung kayo ay kasama namin, no, sa journey, pero I encourage you to join us sa ating pong journey. Sapagkat marami akong bagong natutunan, no, sa pagbabasa ko ulit ng Word of God. Okay? Parang, ganun pala. At kayo rin, marami kayong ma-experience. So, abot pa kayo. Kung hindi pa kayo nakakapagsimula. Or kung nakaligtang na kayo, abot pa kayo. 4 chapters a day. Nasa Exodus, ano naman tayo? 6. Yeah. Okay. Nasa Exodus 6, no? Si Moses ay tinatawag na ng Panginoon. No? Kaya, niliremind ko lang po ang bawat isa. Makakatulong po ito ng bawat isa. So, yun po ang pangalawa na ating pong nakita, believe the dynamics. And then ang pangatlo, consider the delights. Ano yung sabihin niya? Consider the growth or the blessings of being in a teamwork. In a team. No? When the team works, you consider the delights. Ano yung sabihin ng delights? Sabi sa verse 7, so, the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Mga kapatid, pagka may teamwork, pagka tayo po ay magtutulungan, ito po ang magiging resulta. It will be delightful. Ang salita ng Panginoon ay kumalat. Ang daming nakarinig. And then the number of disciples, hindi hindi new believers, hindi disciples. Ang ibig sabihin, tagasunod ni Kristo.
they decided to follow the Lord. No? Increase, gusto ko yung word na rapidly. Ang bilis. Okay? And then a large number of priests. Itong mga priests dito, ito yung mga Judaizers, ito yung mga religious leaders na hindi na naniniwala kay Jesus. But because of their teamwork, itong mga imposibleng naniwala. Ito yung mga ito yung mga nagpo-promote na huwag kayong maniwala sa Panginoong Kristo. Pero dahil sa na-relieve si Pedro and the rest of the apostles of their burden, nakapag-share sila, nakapag-focus sila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at pananalangin. And because of that, marami po nakakilala sa Panginoon. So, kung babalik rin natin ito, kung si Pedro and the apostles, hindi sila nag-create ng panibagong group, o ng panibagong team. Di ba? At kung yung 7 na pinili ay hindi pumayag, diba? Hindi sila nag-involve sa gawain. Kayo mga apostol kayo. May direct relationship kayo sa Panginoong Kristo. Kayo na lang. Naniniwala ako na hindi ganito ang nangyari sa church. Hindi siya lumago. Nanatili siyang nag-stand. At naniniwala din ako ngayong umaga, kung hindi tayo magsasama-sama sa paglilingkod sa Panginoon, kung ilan lang ang hahayaan natin na gumawa ng gawain ng Panginoon, hindi natin makikita ito. We will not experience the delight of serving the Lord. Sapagkat the moment you commit yourself in this service, sabihin ko po sa inyo, ito ay ating makaranasan at makikita. Subok na po yan. No? Kahit sa panahon natin ngayon, basta talagang you commit yourself in serving the Lord, nag-grow talaga ang gawain. Okay po? Naniniwala ako sa ang CGBC Satellite. Kung simula ngayon, no, tayo po ay mag-i-involve sa gawain. Talagang mamipilitan na tayong humanap. Umalis dito. Nakakalungkot man, pero kailangan na natin maghanap ng mas malaki na space. Di po ba? Kaya ngayong umaga, the team that works ay yung team na those who admit the demand, those who believe in the dynamics, and those who consider the delights. Ngayon po, February 2025, I humbly and honestly admit the demand for a team that works. I believe in the dynamics of forming a team. And then, I am longing to experience the delights of ito nga po, when God blesses our ministry. Diba? May darating, may aalis, at may mga darating. Nawa bago umalis ang bawat isa, kung halimbawa may mga plans na hindi natin alam, nawa may iiwanan tayo. Diba? At kung ganyan ang desire ng heart natin, na may mga tao na gusto tayong iwanan dito, or maging kasapi ng ating pong church, pag-pray natin ang maingyan sa Panginoon. Because for sure, the Lord will open a lot of possibilities, a lot of opportunities sa bawat isa. Tayo po ay, karamihan sa atin ay mga taga Mindoro, di ba? At wala dito, dito talaga pinanganak sa Manila. Meron ba? Meron ba dito pinanganak? Wala, ano? So, lahat tayo sa, si Jet lang pinanganak dito. Sa Alabang. Okay? Yung mga bata lang dito pinanganak.
Pero karamihan sa atin, mga dayo lang. Nawa, kung saan man tayo dali ng Panginoon, ay meron tayong nadala na isa. Kahit isa lang. Muna. Sa Panginoon. Sapagkat yan ang vision and mission po ng CGBC sa atin. So again, let us admit the demand, let us believe in the dynamics, and let us consider the demands. Napakasaya. At tayo po ay magpupuri sa Panginoon pagka nakita na natin na nag-grow ang ating pong church. Hindi lamang ito mag-grow, mga kapatid, or mag-grow lamang ito if each one of us will be involved. Okay po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa pangyayari sa unang iglesia. Meron din silang problema noon. Pero salamat po because they admitted it early. At binigyan agad nila ng solusyon. Nag-involve ang bawat isa. Salamat po dahil sa ginawa nilang ito, naranasan nila yung kagalakan, kasiyahan ng paglago, pamumuhay. Panginoon, ang aking panalangin at nawa ito'y maging panalangin ng bawat isa. Na bawat sa amin pong paglilingkod sa inyo ay magsama-sama. Alam ko po na binigyan ko ng maraming kakayahan ng bawat isa sa amin. Yan po ay binigay mo hindi para gamitin lang namin ang pansarili. Kundi sigit sa lahat yan po ay binigay mo para magamit namin sa paglilingkod sa inyo. Nawa ang bawat isa ay bigyan mo ng pagkakataon na magamit po ang mga kakayahan ito. Hindi namin alam kung hanggang kailan kami dito sa Metro Manila. Hindi namin alam kung ano ang inyong pong plano sa bawat isa sa amin. But I pray, Lord, na bago dumating yun, kung ganun man ang inyong plano, tulungan mo kami na makatulong sa CGBC sa atin. Makapagdala kami ng mga kaluluwa, makapagbahagi kami, makatulong kami sa bawat gawain na iglesia. Salamat po, Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.